Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Muadh bin Jabal, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa sinabi sa kanya ng propeta, ala adulluka ala abwabil khair, tuturuan ba kita tungkol sa mga pintuan ng khair, kabutihan, mga pintuan ng mga kabutihan? Qultu bala, sabi ni Muadh. Sinabi ko, sabi ni Muadh, opo. Opo, o sugo ng Allah. Sabihin mo sa akin, ituro mo sa akin ang mga pintuan ng kabutihan. Qala, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Rawahu Tirmizi. Sinabi ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Napakatalinghaga ang salitang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Magbibigay sa atin ng kabutihan. Magbibigay sa atin ng lakas ng pananampalataya. Ang ibig sabihin nito ay ang pag-ayuno, sabi ng propeta, ay junnah. Sa ibang salaysay na hadis ay as-siyamu junnah, no? Pero ito sa hadis ni Muadh bin Jabal, as-sawmu junnah. Ang pag-ayuno ay junnah. Anong ibig sabihin ng junnah? Wikaya o kaya ay himaya. Yung kung mayroon kang kalaban sa panahon ng digmaan, ay mayroon kang proteksyon para hindi ka masaktan, hindi ka basta-basta makuha ng kalaban mo. As-sawmu junnah. Sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ay ito ay proteksyon natin, hindi lamang dito sa mundo, kundi ito ay proteksyon natin sa kabilang buhay. Proteksyon natin sa kabilang buhay. As-sawmu junnah. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. At ang sadaqah, ang pamimigay ng kawang-gawa, ay nakakapatay ng mga kasalanan. Kama yutfi'u al-ma'un nar, katulad ng tubig na nakakapatay ng apoy. Anong ibig sabihin nito? Nakakawala, nakakabura ng kasalanan ang pamimigay ng tinatawag na kawang-gawa. Tayo ay nagpapaligsahan, no? Nagpapaligsahan sa paggawa ng mga kabutihan. Abanti ang bawat isa sa atin sa paggawa ng mga kabutihan. Pagbasa ng Quran, pagdua, panalangin, pagdasal ng tarawih, pagdasal ng qiyamul lail, o mga azkar, mga paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, at higit sa lahat yung pamimigay ng tulong, pamimigay ng kawang-gawa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakuha natin sa hadith ni Muadh bin Jabal, unang-una ay ang pag-ayuno, pangalawa ay ang pamimigay ng kawang-gawa. Magkasabay ito, mga kapatid. Pag-ayuno ay ibig sabihin proteksyon natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, no? Lalong-lalo na sa kabilang buhay. Proteksyon natin upang hindi tayo maitapo na may hulog sa naglalagablab na apoy, no? Ang pamimigay naman ng kawang-gawa, yung mga kasalanan natin, ay binubura nito katulad ng tubig na napapatay niya o kaya ay nawawalan niya yung apoy. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok na tayo, mga kapatid, sa ika-10 huling araw ng buwan ng Ramadan. Ano ang gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sa pamagitan ng maiksing khutbah natin ay mababanggit natin ang gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-ashr, ay al-ashr al-akhirah min Ramadan, shadda mi'zarahu
wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu. Muttafaqun alayh. Maliwanag ang hadith na ito mga kapatid. Nanaway sikapin natin na ma-implement natin sa ating mga sarili at hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa ating mga pamilya, kasi ito ang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod pa sa siya ay nananatili sa masjid, ito ang gawain niya, no? Ang pananatili sa masjid ang tinatawag sa Arabic na al-i'tikaf, no? Bukod pa doon ay yung ibig sabihin itong gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ano ito mga kapatid? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha na nakagawian o nakaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah, idza dakhalatil ashr, kapag pumasok na ang 10 araw, yung ashrul akhira o ashrul awakhir min Ramadan, ang 10 huling araw sa buwan ng Ramadan, shadda mi'zarahu, hinihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba, no? Hinihigpitan ng propeta ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Matalinghaga ang hadith na ito mga kapatid. Ang ibig sabihin nito ay tinatalikdan niya ang kanyang asawa, tinatanggihan niya, iniiwasan niya ang kanyang mga asawa. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa ang gawain ng mag-asawa kapag pumasok na ang 10 huling araw sa buwan ng Ramadan. Hindi katulad noon na ibig sabihin, tinatabihan pa niya ang kanyang asawa. Ngayon, kapag pumasok ng huling 10 araw ng Ramadan, ay pwede mo galawin, pwede ka tumabi sa asawa mo. Pero ang kaugalian ni propeta ay ibig sabihin, tinatalikdan niya ang gawaing mag-asawa, shadda mi'zarahu wa ahya laylahu. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? At hindi siya natutulog sa pagsasagawa ng pagdarasal. Siya ay nagsasagawa ng pagdarasal, siya ay nagdudua, nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay gumugunita palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayqaza ahlahu, at ginigising niya ang kanyang pamilya. Tingnan ninyo mga kapatid, ini-implement niya sa kanyang sarili na iniiwasan niya ang kanyang mga asawa at hindi natutulog sa gabi dahil sa kanyang pagdarasal, pagsamba, panalangin, pagdua, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ibig sabihin, hindi niya pinabayaan ang kanyang asawa na matutulog o kaya ay anuman, kundi ginigising niya lahat ng kanyang pamilya. Bakit mga kapatid? Ginigising niya sila para makasali sila sa ibig sabihin pagdarasal. Pagdarasal ng Qiyamul Lail, pagdua, panalangin, at paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan mga kapatid. Huwag tayong maging selfish, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ililigtas natin ang ating mga sarili at isama natin ang ating mga pamilya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iligtas ninyo ang inyong mga sarili wa ahlikum, at ang inyong mga pamilya mula sa nar, mula sa apoy, mula sa naglalagablab na apoy. Nung tanungin ni Aisha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, usugo ng Allah, ara'aita in alimtu ayu laylatul qadri ma aqulu fiha. Ano sa tingin mo kapag nasa gabi ng Laylatul Qadr? Natagpuan ko ang Laylatul Qadr o kaya sa pagbabantay ng Laylatul Qadr dito sa huling 10 araw, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ano ang dapat kong sabihin? Sabi ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sabihin mo, Aisha, Allahumma innaka afuun, o Allah, katotohanan na ikaw ay nagpapatawad. Tuhibbul afwa, minamahal mo ang pagpapatawad, fa'fu anni, at patawarin mo ako. Huwag nating kalilimutan mga kapatid ang dua na ito. Gabi-gabi ay ipananalangin natin mga kapatid. Ang sino mang hindi makamemorize ay dapat ay isulat ninyo mga kapatid, i-research ninyo, itanong ninyo sa mga nakakalam. Dapat ay mamemorize natin ang dua na ito. Habang hindi natin mamemorize, basa-basahin natin ang paulit-ulit hanggat sa mai-memorize na natin mga kapatid. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayang mga kapatid, kasi itong dua na ito ay talagang ito para dito sa 10 huling araw ng buwan ng Ramadan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi eksklusibo
ang pagtanong ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung dua para sa huling 10 araw ng Ramadan sa kanyang pagbabantay ng tinatawag na Laylatul Qadr. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano man ang mga dua natin, kinakailangan natin ang tinatawag na ikhlas, no? Fad'ullaha mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. At sambahin ninyo ang Allah. Magdua kayo, manalangin kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahud-din, na mayroong ikhlas, taos puso na pananampalataya, walau karihal kafirun. At kahit na ito ay kasuklaman pa ng hindi mga nananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag natin ibasi sa pagsamba o pagdua o panalangin ng ibang mga nananampalataya. Ang mga hindi mga Muslim, kailangan ay iba tayo sa kanila. Hindi natin gagayahin kung ano man ang nakasanayan nila o kaano man ang nakasanayan natin nung hindi pa tayo Muslim, halimbawa, na ibig sabihin yun ang pamamaraan ng pagdua o kaya pagsamba. Hindi, mga kapatid, kailangan iba tayo sa mga taong hindi nananampalataya, hindi mga Muslim, mga kapatid. Kahit nakasuklaman nila tayo, walau karihal kafirun. Kahit man na ito ay kasuklaman ng mga hindi nananampalataya, ibig sabihin, kailangan taos puso ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, taos puso ang ating pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, taos puso ang ating panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mga kapatid, ang ikhlas, asasul amal, ito yung foundation ng ating mga gawain ay al-ikhlas. No? La tafrahu bi kasratil amal, wafrahu bil ikhlas syadid. Huwag kayong masaya dahil napakarami niyong nagawa, no? Huwag tayong masaya dahil napakarami nating nagawa, ang dami-dami na. Maging masaya tayo bil ikhlas syadid. Dahil sa ating matinding ikhlas, no? Matinding katapatan, matinding pagsasagawa ng tinatawag na ikhlas, taos puso o kaya ay pagiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ito, matatanggap ang ating mga gawain sa pamamagitan ng ikhlas. Pag nawala ang ikhlas dito sa puso natin, ay anong kahuhulugan niya? Wala nang kahuhulugan kundi ariya. Mahuhulog na kasi yan ang kabaliktaran, yan ang salungat na ikhlas ay riya, pakitang tao. Kasi bakit mo ginagawa yan? Hindi naman ikhlas, hindi para sa Allah. Kaya ginagawa mo para sa mga tao, para makita ng mga tao. Tingnan ninyo mga kapatid, huwag tayong maging masaya dahil marami tayong nagawa. Maging masaya tayo dahil sa ibig sabihin, malakas, matatag, matindi ang ating ikhlas, ang ating pagsasagawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.